Isipin mo na lang, nagising ka bukas, sasakay ka ng jeep papuntang trabaho, tapos biglang dumoble ang pamasahe mo. Nako, ang laking gulo niyan sa budget. Sobra, di ba? O kaya bibili ka ng pandesal, tapos biglang nagmahal ng sobra. At ang dahilan, may sumiklab na giyera o malaking supply issue sa kabilang bahagi ng mundo. Right, yung mga bagay na literally wala tayong kontrol. Exactly. So, paano tayo mapoprotektahan ng gobyerno bago pa man butasin ito ang bulsa mo? Welcome and welcome back to In Brief PH, the channel where we break down Philippine politics, geopolitics, and current events in just a few minutes. Kung bago ka rito, please subscribe to our channel. And for our returning viewers, thank you for tuning in again. Ngayon, the mission of this deep dive is to unpack an incredibly fast move from the Philippine Congress. Bibigyan nila ng kapangyarihan si President Ferdinand Marcos Jr. na isuspend o bawasan ang excise taxes sa petroleum products. Kasi usually, inaabot ng buwan o minsan taon bago maipasa ang isang batas, di ba? Lalo na kapag national budget ang usapan. Totoo yan. Pero dito, we saw rare political unity. Imagine, March 16, 2026, the House of Representatives passed their version with a 247-3 vote. Ang bilis nun. Tapos the very next day, March 17, the Senate passed their version with 17 votes. Wait, kinabukasan agad? Oo, kasi certified urgent ito ng presidente. Nakakilos agad ang lehislatura natin para ihanda ang bansa sa napipintong pagtaas ng presyo ng langis. Which brings me to this idea. Para kasing shock absorber itong bill na ito para sa sasakyan. Magandang analogy yan. Bakit ba natin kailangan ng shock absorber ngayon? Well, para protektahan yung pasahero, ikaw yun, pati na rin ang buong ekonomiya natin. Kapag may malalang lubak sa global market at biglang tumalon ang presyo ng langis, sasaluhin ng gobyerno yung impact. So, imbes na maipasa sa atin sa gasolinahan yung taas presyo, kakaltasin muna ng gobyerno yung tax component? Exactly. Para manatiling stable yung pump price. Pero paano ba ito aandar talaga? Kasi narinig ko nakatali daw ito sa global oil prices. May trigger na USD 80 per barrel. Oo, tama. And ang basis niyan is the Mean of Platts Singapore or MOPS. Wait, ano yung MOPS? Basically, ito yung benchmark o standard na presyo ng mga inaangkat nating produktong petrolyo dito sa buong Asia. Kapag pumalo sa USD 80 ang MOPS, aandar na yung kapangyarihan ng ehekutibo na itigil muna yung pangungulekta ng buwis. Okay. Automatic ba yun? Depende sa version. May kaunting difference kasi yung dalawang kapulungan. Sa House version, kailangan pa ng formal na deklarasyon ng state of emergency. Okay, paano naman sa Senado? Sa Senate version, hindi na kailangan. Basta mahit yung USD 18 trigger, pwede nang umaksyon ang president. I see. Maganda nga sa bulsa natin yan kapag nagpapagas tayo, pero hindi ba malaking butas naman ito sa kaban ng bayan? Oo, valid concern yan. Kasi I remember Senator Pia Cayetano mentioning a massive figure. Aabot daw sa PHP 136 billion ang posibleng mawala sa revenue ng gobyerno. Malaking pera talaga yan. Pondo sana yan na gagamitin natin sa mga infrastructure at social programs. Kaya nga, hindi ito pwedeng ipatupad ng walang hanggan. So may limitasyon. Oo, may mahigpit na safeguards. Time-bound siya, ibig sabihin may limitadong duration lang yung suspension. At may mandatory reporting din sa Congress para mabantayan ng pera. Right. And I also saw na idiniin ni Senator Risa Hontiveros na hindi raw sapat yung pagtanggal lang ng buwis. Tama siya doon. Kailangan din itong sabayan ng direct subsidies o tulong pinansyal para sa mga pinakatinatamaan. Tulad ng mga jeepney drivers and farmers natin, di ba? Exactly. Sila yung mabilis malugi kapag nagmahal ang langis. Pero the overarching theme here is urgency. Kaya ipinaalala rin ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan nating maiwasan yung domino effect sa ekonomiya.
Kasi kung hindi pipigilan ang pagtaas ng presyo ng diesel, tataas agad ang logistics, tataas ang delivery costs. Tapos yung gulay mula sa probinsya, pagdating sa palengke mo, doble na yung presyo. So by absorbing the blow at the pump, we prevent a simple fuel spike from turning into a massive cost of living crisis for you, the listener. Totoo yan. At para mapabilis pa lalo ang proseso, the Senate actually waived the 3-day rule. Ibig sabihin, hindi na sila naghintay ng 3 araw bago ipasa ito sa final reading. Wow! Tapos, nabasa ko rin na pinag-uusapan nila ang isang paper bicameral conference. Oo, shortcut yan sa proseso ng paggawa ng batas. Para sa mga hindi pamilyar, ibig sabihin ba nito hindi na sila magme-meeting at magde-debate ng matagal? Basically, yes. Magpapalitan na lang sila ng dokumento para mapirmahan agad at pag-isahin yung versions nila. Ganito ka-aligned yung lehislatura at ehekutibo ngayon para maibigay agad yung solusyon. Proactive approach imbes na reactive. Which brings us to a really interesting thought to mull over. Ngayong nakikita natin itong ganitong klaseng trigger-based laws, yung tipong automatic na umaandar kapag may krisis based sa data, magiging bagong standard na kaya ito para sa iba pang economic policies ng Pilipinas? Magandang pag-isipan yan. Nakikita natin yung shift papunta sa mas mabilis at data-driven na governance, di ba? Oo nga eh. Will we see more of these automatic safeguards built into our system para protektahan ang ordinaryong Pilipino sa hinaharap? It could fundamentally change how we handle economic shocks moving forward. Nakaredy na yung solusyon bago pa man lumala ang problema. A great point to leave our listeners with. Thanks for joining this deep dive on In Brief PH. Hanggang sa susunod, stay informed and stay curious. Goodbye!